Magandang Tarlac, mula sa bayan ng Concepcion, ating makapanayam ang isang kaibigan na si Alvin Dimarukot o mas kilala sa pangalang Negro Bandido. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Kumusta kayo, sir? Okay naman po. Sino nga ba si Sir Alvin? Ako po si Alvin David Dimarukot, Tubong Tinang Concepcion, Tarlac. Kilala bilang Negro Bandido sa bayan ng Concepcion at saka sa Barangay Tinang, Concepcion. Kung saan doon ako nakilala sa Barangay Tinang sa pagtatanggol sa mga magsasaka. Para sa akin po, ang dapat talagang tinutulungan yung mga magsasaka na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga amkam ng lupa. Sir, ano ba yung ating natapos or sa edukasyon, no? At ating naging trabaho? Actually po, mababa lang yung pinag-aralan ko. Tapos lang po ako ng bali nag-aral ako ng elementarya sa Tinang. Nag-aral ako ng high school sa Barangay Capas. Hindi rin ako, undergraduate ako ng kolehiyo. Pero di naman po nasusukat sa pinag-aralan yung kung gusto mong tumulong. Tulad ko. At marami pong natapos sa Barangay Tinang. Pero ako po yung nagtapos sa matagal nang hinaing ng mga Tinang hanggang matapos yung pakikipaglaban nila. Actually, 30 years po na hinintay ng mga tao bago nila nasaka ang kanilang mga sariling lupa. At ngayon po ay kinagagalak kong ibalita sa inyo na sila na po yung nagsasaka. Kahit pumunta kayo ng Barangay Tinang, maganda yung ani ng palay, maganda yung palay nila dahil talagang yung mga nakipaglaban at tumindig sa kanilang karapatan para mapasa kanila ang lupang matagal nang ipinagkait sa kanila ay napapakinabangan na po ngayon. Sir Alvin, ano ba ang inyong hanap buhay sa ngayon? Ang hanap buhay ko po ay maliit lang, may sari-sari store po kami. Nagpaparenta po ako ng table and chair tent at saka videoke. Sound system, yun lang po ang kinabubuhay. Tapos, yun nga po, nagtatanim po doon ng collective doon sa Magsama Tinang, doon sa Barangay Tinang po, sa Kubol. Yung pong nakuha naming 62 hectares na ang nakikinabang po ay 90 families. Ano naman yung nag-udyok sa iyo para pasukin ang politika? Actually po, sa nakita ko at experience ko sa pagtatanggol sa mga mahihirap, kaya po ako naudyukan or hindi naman naudyukan, kaya po naisipan ko na pumasok sa politika dahil po yun sa karanasan namin. Noon po kasing nakikipaglaban kami, nawalan po kami ng amor sa bayan. Halos wala po kaming malapitan sa bayan. Wala rin barangay na malapitan. Ultimo barangay clearance, agency, hindi kami nabibigyan. At wala rin pong tumulong sa amin na mga tulad ng Sangguniang Bayan or yung mga kandidato na nakaupo, walang tumulong sa amin para ipagtanggol yung mga magsasaka sa Barangay Tinang. Dumirekta po ako ng nasyonal dahil sinaraduhan po kami ng pinto dito sa bayan ng Tarlac. Pinaikot-ikot po kami dyan. Nung nagpunta na po kami ng nasyonal, dun po kami dinala namin doon yung problema. Ayun na, nagsimula na yung kalutasan doon. Nag-step kami. Sumunod kami sa mga binibigay na sulat hanggang sa umabot yung laban ng 2 years and 8 months hanggang sa na-install na nga yung mga tao, tuluyan ng iginawad ng national sa mga tao yung lupa sa Barangay Tinang nung ngang May 8. Itong May 8 lang na to. Biro mo, May 8 tapos ngayon, pumunta ka sa Barangay Tinang, halos yung 62 hectares ay nakatanim ng palay, mais at kamuti. Napakagagandang tanim. Okay, ibig sabihin ng inyong prinsipyo ay kung kayo ay nasa katwiran at nasa tama, ay inyong talagang ipinaglalaban. Yun lang po ang mapagmamalaki ko bilang pagpasok ko sa politika ngayon. Ang tanging nais ko lamang po ay may mga sandalan, yung mga mahihirap, na inapakan, yung mga katuwiran, na walang kayang ipaglaban ang kanilang katuwiran. Ako po, talagang
ang misyon ko dito, kung gumawa ako ng history sa Barangay Tinang, itinaya ko po ang buhay ko sa laban na yon, itataya ko rin ang buhay ko sa laban dito sa pagiging sangguniang bayan ng Concepcion para sa mga mahihirap na katulad ko. Bakit Team Pula o Team Anjo ang inyong napiling samahan? Bakit po Team Anjo o Team Pula? Comparison lang po, kita naman po natin na dito sa bayan ng Concepcion, yung nakaraang mayor po, lahat ng barangay concern yan. Tingnan mo, mayroon siyang naipundar na ambulansya, dump truck, sa mga barangay, yung ambulance na tricycle, naipundar niya yan. Halos lahat naman po ng mga equipment na umiikot dito sa bayan ng Concepcion, pundar ni Andy Lacson yan. Yan po yung pagmamahal niya sa bayan at malasakit, ramdam na ramdam mo. Yung mga pinagawa niya dyan sa bayan, yung mga dialysis, lahat naman, pati yung TSU na sa ngayon, pag nanalo si Mayor Andy, sigurado itutuloy niya yan. Marami naman pong mga programa na magaganda na dapat ituloy pero hindi na ituloy. Yun nga po dahil nga hindi na nakabalik si Mayor Andy. Okay. Sir Alvin, sa tingin nyo, ilang tsansa na makabalik ang Team Pula at syempre kasama kayo na kayo yung muling tatangkilikin ng mga kabalen dito sa Concepcion? Siguro po para sa ating bayan ng Concepcion, siguro ito na yung huling laban ni Mayor Andy ayon sa pag-uusap namin. Do or die na to. Kasi dito po sa bayan ng Concepcion, pag talaga si Mayor Andy ang nanalo, talagang mayroong chance na ipagpatuloy niya lahat at malasakit. Siguradong gagalingan ni Mayor Andy. Pero pag ang mga kabila, ang nanalo, wala na. Sigurado pong wala nang lalaban sa kanila. Pati si Mayor Andy siguro hindi na rin lalaban, mananahimik na yan. Kung si Mayor Andy naman kasi yung manalo, di gagalingan niya yan. Ngayon, mag-iipon na naman yung kabila para may panlaban kay Mayor Andy. Okay. Kung nakaupo na kayo ngayon bilang sangguniang bayan, ano yung inyong unang gagawin sa konseho? Ang una ko pong gagawin at ito hindi ako nangangako kundi gagawin ko. Ipaparamdam ko sa taong bayan dito sa barangay, sa bayan ng Concepcion na mayroong SBing Negro Bandido na hindi nagtatago sa anumang hamon dito sa bayan ng Concepcion. Ako po ay lagi niyong makikita dyan sa munisipyo o dyan sa legislative. Ako po ay laging nandyan para malapitan. Hindi po tayo matatakot kanino man. Kahit sino man dito sa Concepcion, kapag kayo ay nasa katuwiran, kasama niyo po si Negro Bandido. Hindi po kayo pababayaan. Okay, no? Panghuli, mensahe natin sa ating mga kabalen, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa Team Pula at sa inyo. Mensahe ko lang po sa mga kababayan ko dito sa bayan ng Concepcion, mag-isip po tayo. Magbigay po tayo ng comparison kung ano ba ang liderato ni Mayor Andy at liderato nung kabila. Tingnan po nating mabuti, isipin nating mabuti kung ano yung tumatak sa bayan ng Concepcion. Kung sino ba talaga ang nagbigay at nagpakilala sa bayan ng Concepcion. Yun lang po. Pumili lang po tayo ng nararapat. Pumili lang po tayo kung sino talaga ang karapat-dapat umupo bilang ama ng bayan ng Concepcion. Isipin po natin ang kanilang nagawa, both side. Yun lang po. Very easy po ang pagtutuos natin sa laban nila Mayor Andy. Okay. Sir, bakit kayo binasagang Negro Bandido? Binansagan po akong Negro Bandido. Actually, pangit po yung pagkabandido. Ako po kasi, tinutugis ko yung mga nang agrabyado ng tao. Ang iba po kasi yung pag sinabing bandido, alam nila, magnanakaw, gano'n, gumagawa ng masama. Ako po, hindi. Yung mga gumagawa ng masama, ang tinutugis ko at yung mga naglalamang sa kapwa. At dyan makikilala, no? Ang isang Alvin Di Marukot bilang isang Negro Bandido. At doon nga po ako nakilala, doon sa hindi ko pag-iwas or wala akong takot, basta ako'y nasa katuwiran, ipaglalaban ko ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Sir Alvin Di Marukot, o mas kilala sa pangalang Negro Bandido.
maraming salamat din po at maraming salamat po sa ating nanonood at muli po at ikinagagalak ko na ipaalam sa inyo na ang lupa sa Barangay Tinang in 30 years na pinaglalaban ay ginawad na po noong May 8 itong year lang po na to. At ang mga tao po ngayon ay nagsasaka na sa Barangay Tinang. Yun po ang malaking achievement ni Negro Bandido dito sa bayan ng Concepcion at gusto ko po yon pagtularan ng karamihan. Huwag pong matakot kapag may katuwiran tayo, kapag may karapatan, ipaglaban. Huwag nating ilagan. Kahit mayaman pa yan, kahit sino pa yan. Kung may karapatan, nandito si Negro Bandido para kayo'y gabayan. Maraming salamat po. Okay, at maraming salamat din, Sir Negro Bandido, no? At ako po yung lingkod, Ruel Magkalas. Kasama natin sa likod ng kamera si Sir Edwin Binuya at ito ang CL3 Tribune Publishing.